Hello guys, welcome to my vlog. So hindi ko sanay na hindi talaga magsasalita while nag-vlog, while nag-record og video guys. So ito, makikita nyo ang ito ay halos dun sa unahan, mayroon talaga akong tanim na ganito guys. Kasi ito yung nagsilbing attractant sa mga dangan. Sa katapusan na to, maani pala yung palay natin. Ay, palay ko pala, hindi sa atin. Yung dito, yung matatrap dito sa so, ito yung trapping plant, or dito sila matatrap instead papunta sila doon sa aking palay. Dito matatrap yung mga moth or yung butterfly ng stem borer at saka leaf folder. So ito ay madala na to at pwede na to sa katapusan. Kasi may 10 araw pa, or 10 araw pa nga talaga. Pwede na to guys. Ito pala ang US 88. Hindi talaga ito mabibitin talaga itong US 88. Maganda naman yung kanyang kanyang panikol. Maraming greens. Hindi pa tayo nakapag-vlog gamit yung pagbilang sa mga greens sa isang panikol. So bawat siguro ngayon or bukas na lang siguro guys, dahil magsisilik tayo ng at least 5 panikol ang bawat variety, kasi 3 variety ko ngayon. Ay mayroong pang-4 yung itatanim ko sa susunod, yung inihanda kong seeds para sa susunod na taniman. Inbreed lang yon, pero variety noon ay isa 436 yun ang variety, RC436. Yun ang gagawin natin. Magawa pa muna ako ng label para kung saan doon natin ilagay yung talaga niya, para makita nyo while tayo nagbibilang. So dito hanggang dito yung pakita ko sa inyo yung US 88. Itong US 88 naman ay during vegetative, inatake ng daga. Hanggang dito yung US 88 mga ka-farm. Dito hanggang dito yung may US 88 yung makikita nyo. Pag ganyan, papunta doon sa nabubulok na party dahil sa baha. At dito naman, ito yung medyo hindi siya masyado mataas tong tawag dyan, itong SL19, kasi nasa medyo hindi malalim masyado yung putik dito, kaya katamtaman lang yung kanyang taas, pero yung kanyang height, pero maganda naman yung pinakita ng bunga. Tingnan niyo mga ka-farm, di ba? Hindi naman to mabibitin yung bunga niya, maganda naman. Yan, tingnan niyo, di ba?
Kaya yan. Dalawang variety lang to anihin ko sa katapusan dahil hindi talaga iba yung maturity days ng Bigante Plus. Medyo matagal kunti, mga ano siguro nahuli ng 1 or 2 linggo. Kung hindi man aabot ng 2 linggo yung paghuli niya or sana kaduga yun, hanggang 10 siguro, 10 araw. Yan. Kaya hindi sabay-sabay yung anihan ko dito. Merong mga 3 balikan yata ang anihan ko dito. Kasi mayroon namang ano pang 2 tanim yung na tinaniman ko ulit. Review ba dahil sa baha. Kaya yun. Dito tayo ikot guys. Hanggang dito lang yung maani ko sa katapusan. Yung mga parang hindi pa masyado hinog, ano yan, sanhi yan sa daga. Pero rush up na na. Rush up na na guys. So dito tayo dadaan para makita nyo. So hanggang dito lang yung ma-harvest natin. Hanggang dyan. Kaso sa susunod ay mga 2 linggo pa to. Dating sa katapusan mga 2 linggo pa to guys. Siguro huli pa to ng 2 linggo. Kasi ano, tingnan niyo. Hindi pa magkasabay lahat. Grabe. Ito ay ano na, variety nito is Bigante Plus. Maganda yung panicles or ohay ang pinakita sa Bigante Plus. Tingnan nyo, diba? Kahit ito ay nakain ng kalabaw, maganda naman. Yan, basta malinaw na malinaw guys, parang chicks yung kanyang bunga. Malinaw na malinaw. Kaya sa lahat ng ano tinatanim ko o yung lahat na variety, kasi 4 na variety yung natanim ko ngayon. Mayroong RC436 or inbreed yan, inbreed variety. Tapos 3 hybrid, yung US88, SL19 at Bigante Plus. So maganda naman itong ginawa natin ngayon mga ka-farm dahil kailangan nating pagtuunan pansin yung bawat karakter nila. Parang kapag ano na, sa solid na talaga or compact na talaga ng isang ano, sa isang taniman. Example, itong gusto ko sa ngayon na cropping, itong